So, in the old rugged cross, So, ipinakita ng Diyos ang kanyang wagas na pag-ibig. Sa krus, namasdan po natin ang kahulugan ng salitang biyaya. Ang kahulugan ng salitang unconditional love, ang pag-ibig na walang hinihingi. So, that is shown, ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan. Kaya, sa tuwing inaalala po natin ang kaligtasan, tunay na hindi po ito magbigay daan sa ating pagiging palalo o sa pagiging mapagmataas, kundi lalo pong magpababa sa atin, patuloy nating kilalanin ang Diyos na higit na mataas sa ating mga buhay. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Okay, ngayon po mga kapatid, so tayo po'y dadako sa ating mensahe mula po sa salita ng Diyos. And ito po ay may kinalaman po sa ating pag-alaala sa susunod po na linggo. So sa ating po mga haligi ng tahanan, pero meron tayong higit na Ama, sa langit. So He is the greatest, He is our greatest, Father. At siya po ang ating mapapakinggan po sa umagang ito. So samahan niyo po ako sa aklat ng Hebreo in the book of Hebrews chapter 12 verses 5 to 11. So we're going to study about the discipline of our Heavenly Father. So that is entitled God's Fatherly Discipline. God's Fatherly Discipline. So once again, Hebrews chapter 12 verses 5 to 11. Hebreo, Kabanata 12, talata 5 hanggang 11. Kung nakita na po natin, tayo po'y sandaling tumayo, mga kapatid, para po sa pagbasa. Basahin ko po from verse 3, bago po tayo pumunta sa pinaka-passage po natin. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves, and chastises every son whom he receives. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Besides this, we have had earthly fathers who disciplined us and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time, as it seemed best to them, but He disciplines us for our good, that we may share His holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. Tayo manalangin, tunay po Ama, ng inyo pong salita ang aming kagalakan sa bawat segundo at bawat minuto ng aming pong buhay. Salamat po sa inyo pong salita na muli po naming mariginig. Ito po'y pagpapala po ninyo tunay, Panginoon, sa amin. At ikaw pong manguna sa paghahatid nito sa pamamagitan ng inyo pong lingkod na gagamitin at patuloy niyo pong itago lamang sa likod ng inyo pong kabanalan at kapahayagan. Ikaw po ang may taas, higit sa lahat, sa bawat mapapakinggan po naming katotohanan, at bilang kami po na inyo pong mga alagad, kami po ay susunod lamang, O Diyos, sa ituturo po ninyo sa amin. Patuloy kaming maging mapagpakumbaba sa lahat ng aming magiginig at patuloy naming tanggapin ng buo sa amin pong mga puso ang bawat magiginig po namin mula sa iyo. Sapagkat kami ay inyo pong lingkod, Panginoon. Salamat pong muli. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong muli. Marami pong salamat. So once again, ang pamagat po ng ating mensahe po na
tatagal po ng 2 linggo. So today and next Sunday is the fatherly discipline of God or God's fatherly discipline. So we know that it is ideal sa isang pamilya na meron po tayong disiplinaryang ama o disiplinaryang magulang. So yan po ang ating nakamulatan sa ating pong mga tahanan. At yan po ang disenyo po ng Diyos sapagkat tayo pong lahat ay nahulog sa kanyang standard of holiness. And tayo po ay nagkasala laban sa Panginoon. So we are all subject to discipline or to be disciplined by our parents when we do wrong, kapag tayo nagkamali, kapag matigas ang ulo natin, pagka may ginawa tayong bagay na nakakasakit sa ating kapatid sa laman, at kapag tayo ay nakagawa ng isang bagay na hindi natin alam na ito pala'y kasalanan, at tayo po ay tinuruan ng ating mga magulang. So tunay po na ito ay mahalaga sa isang tahanan. But now, we are living in a culture na kung saan ang magulang po na nagdidisiplina o nagtutuwid sa kanyang anak ay itinuturing pong isang krimen ng lipunan. Malungkot man pong sabihin, na ang simpleng pagpaluho sa puwitan ng isang bata ay krimen na sa mata ng lipunan natin. Kaya sa halip na ang mga magulang ngayon ay maging disiplinaryan, sinusunod na lamang nila kung ano ang gusto ng kanilang mga anak. Kapag sila ay nagtatantrums sa loob ng isang shopping mall, kapag sila ay nagwawala sa loob ng isang tindahan, pilit na ipinabibili ang laruan, pilit na ipinabibili ang kanyang paboritong gamit sa eskwela, walang magawa ang magulang kundi bilhin. So nawala na yung kultura na kinamulatan po natin dati, na pinaluluhod po sa munggo, o sa asin, hinihila ang patilya, So, kung may na-experience po natin yan, so, nung tayo po nasa school, binabato ng chalk, So, pagka hindi nakikinig sa teacher, yan. So, wala na po yung ganong image ng mga teacher, Bagamat nakalulungkot po sa isang banda, kasi somehow yun po ay nagiging way sa bata para siya po ay maging attentive. Pero sa panahon po natin ngayon ay hindi na po pwede yun. So, ang isa pang ginagawa ng magulang sa panahon natin ngayon, para hindi sila maabala, ay ang pagpapahiram ng mga gadget. Diba? So, these are some of the things na kung saan ay nami-miss po natin ang ating obligasyon at ang ating pong tungkulin bilang isang magulang na turuan ng tamang aral. O ng asal na tama ang ating mga anak. At ito po ay nakaalarma, lalo na po sa ating komunidad, in this Christian community. So tayo po hindi exempted sa mga bagay na ito. Amen? Amen. Yan. So talagang tayo mismo, experience po natin, sa ating mga tahanan, sa ating mga pamilya. Kaya, paano natin may tataguyod ang ating mga anak? So, how can we raise our kids in the teaching and admonition of the Lord despite the oppression ng mundo o ng lipunan? But here, once again, ang salita po ng Diyos ay hindi nagbabago sa pagtuturo na ang isang ama ay kinakailangang maging disiplinaryan. At siya mismo ang maging halimbawa ng pagdidisiplina. So hindi lang siya marunong dumisiplina, siya mismo, he is able to discipline himself first bilang isang Kristiyano. Okay? Kaya kung titingnan po natin, dito po sa ating passage, so ang Diyos, ang pangunahin po nating tinitingnan when it comes to discipline within the family. Sa loob po ng isang tahanan, hindi maaaring mawala ang disiplina. Bagamat kung babanggitin po natin ang salitang disiplina sa panahon natin ngayon, medyo nakatatakot na siya o nakakatakot na siyang word. So parang harsh daw, yung word na discipline. So kaya ang ginagamit ng iba is correction. So katulad sa sa pulungan. Di ba? Correctional. Di ba? So, ngayon, titingnan po natin, mga kapatid,
ang ating Diyos bilang amang dumidisiplina sa atin. At kung ano ho ang pagdidisiplina na ginagawa ng Diyos sa kanyang mga anak. So, wala tayong ibang titingnan pinakamaganda. Ano ho? Kapag ginunita po natin yung tinatawag nating Father's Day, kundi yung ating Diyos na nasa langit, yung ating amang nasa langit, kung sino po siya sa atin. Kaya titingnan po natin, so there are 4 points, important things, na makikita po tayo dito po sa passage na atin pong binasa. So yung unang dalawa lang po ang ating matutunghayan sa umagang ito. So number 1 is the purposes, and then number 2 are the perils. So first, the purposes, and then number 2, the perils. So una, ano ang layunin ng Diyos? Bakit niya tayo tinuturuan? Bakit niya tayo dinidisiplina? So there are varieties of discipline na kung saan ay ginagawa po ng Panginoon sa atin. And mostly, ang paraan po ng Diyos sa ating pagtutuwid o pagtutuwid niya sa atin is yung tinatawag po nating hardships or afflictions. So sa madalit salita po is yung tinatawag nating pagsubok. So, first, tingnan po natin the purposes of God's fatherly discipline. So, sa paano dapat nating tingnan ng Diyos bilang amang nagtutuwid sa atin. Kaya ang objective po natin dito sa ating message po, number 1 is to praise God in the matter of Him being our Father who disciplines us as His children. Para purihin natin ng Diyos bilang amang dumidisiplina sa atin. And number 2, to be taught as a Christian parent to discipline our children biblically right. Para tayo maturuan din bilang isang magulang na Kristiyano na turuan at disiplinahin ang ating mga anak ayon sa panuntunan ng Biblia. So ito po yung ating makikita sa ating pong passage. Ano po? So again, what are the purposes of God's discipline or God's fatherly discipline? So bilang introduction po natin, ang makikita po natin dito is that God uses hardships and affliction as a means of discipline, a means of training His children, of helping them mature in their spiritual lives. So ano ang tool na ginagamit ng Diyos upang tayo'y turuan, upang tayo ay ituwid sa ating baluktot na kaugalian, baluktot na pag-iisip? So ito po ang ginagamit ng Panginoon, yung tinatawag po nating afflictions and hardships. And it's also a means of training of His children. Sinasanay ho niya tayo sa pamumuhay na ayon natin dati. Pero ngayon, ito na yung taglay natin. Remember that ito ho ay may similarity doon sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Kung paano po sinabi doon kung ano ang salita ng Diyos. So that all scriptures is breathed out by God and is profitable. It is given by inspiration first, para saan? Para sa pagtuturo. Correction, di ba? Rebuking. So for teaching, for rebuking, for correcting, and for training in righteousness. So ito din po yung reflection nung ginagawa po ng Diyos sa kanyang mga anak. He instructs us, He rebukes us, He trains us, He corrects us, He disciplines us. Kaya hindi pwedeng mawala sa isang padre de pamilya ang imaheng meron ng Diyos, which is a disciplinarian, sabi nga, isang amang nagtuturo at isang amang nagdidisiplina. Okay? So, it's a means of training His children and helping them mature. Kaya niya tinuturuan sapagkat gusto niyang matuto, gusto niyang lumago ang kanyang anak. Yan ang consistent na purpose ng Diyos sa atin. Hindi ho niya ibinibigay ang mga hardships na yan para sabihin ang pagpasok po sa langit ay some kind of competition. Ano ho? Parang pagalingan na lang kung sino ang makakalampas dito sa trial na ito.
sa challenge na ito. Pag nalampasan mo, yan, sa langit ka. Pag hindi, no. You fail the test. Hindi po ganito ang makikita ho natin, but the purpose here, first, so ito po yung ating subpoint, number 1, corrective punishment. So what do we mean by corrective punishment, brothers and sisters? Because we thought that the word punishment is intended for those who are under condemnation. Di ba? Ang akala natin, pag sinabing punishment mula sa Diyos, ito ay doon sa mga hindi ligtas. Pero yung corrective punishment, yan po ay ginagawa ng Diyos para sa mga Kristiyano na hindi ho sumusunod sa Kanya. Ano po? Kapag siya ho ay gumawa ng isang kasalanang maaring mabigat sa harapan ng Panginoon, ito ho ay may tinatawag ho nating direct result kung ano yung kanyang ginawang kasalanan. So ang atin pong halimbawa dyan is walang iba kundi si Haring David. Kung atin pong nakita po natin in the book of 2 Samuel or 1 Samuel po, either of those two books, makikita po natin yung kanyang ginawang kasalanan. Matapos po siyang makakilala sa Panginoon, siya ay nakagawa ng isang mabigat na kasalanan. So siya po ay nahulog kay Bathsheba at nagkaroon po ng bunga ang kanilang ginawa. Pero ano po ang ginawa ng Diyos bilang consequence sa ginawang ito ni Haring David? Namatay po yung anak. Di ba? Yung panganay na anak ni Haring David kay Bathsheba. So namatay. Yun po yung consequence. And secondly, ano po ang sumunod pang nangyari? Nagkaroon po ng chaos sa kanyang mga anak. Nag-away-away. Yung isa, gustong agawin yung kanyang trono bilang hari. Di ba? Dumating po sa point na gusto siyang patayin para makuha lang yung kanyang posisyon bilang hari. So yan ay consequence ng kanyang ginawang kasalanan. Although, siya po ay isa ng lingkod ng Diyos. So kaya mga kapatid, it doesn't mean na tayo po ay Kristiyano. Titingnan natin ang pagiging Kristiyano natin bilang lisensya sa kasalanan. Titingnan natin yung pagiging Kristiyano natin as a permission. Permit para tayo ay gumawa kung ano yung gusto nating gawin. No. Because even the men of God in the Old Testament, makikita po natin, when they committed sin, they were punished. Pinarusahan sila ng Diyos at hindi biro ang pagpaparusa na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Madali lang basahin, madali lang unawain na ganito ang nangyari kay Haring David. Siya'y namatayan ng anak at nagkagulo ang kanyang mga anak ng kanyang pamilya. Pero kung tayo na mismo nasa sitwasyong iyon, ano po ang ating mararamdaman? Baka dumating na rin po sa point na Panginoon ay tila bagay parang hindi ko na kaya. Baka matulad po tayo kay Elijah na sabi niya sa Panginoon, kunin niyo na po Panginoon ang aking buhay kasi wala na. Wala na akong masusuotan. Hinahanap na ako ni Jezebel. Di ba? But that is a corrective punishment of God. That's why meron po tayong tinatawag na adjective. So it's not simply a punishment because God's punishment here is not the same as the one intended for the unbelievers because Romans 8:1 says, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. But this is a corrective one as a direct result of our sin. Okay? Kung kaya't bagamat si Haring David, siya'y nagkasala pero hindi nawala ang kanyang kaligtasan, pero itong naging dahilan upang may mangyaring hindi maganda sa kanyang buhay. Kaya huwag nating hayaan na ang kasalanan ay patuloy na sabi nga, mag-stay sa buhay po natin. Huwag nating hayaan na yung kasalanan po na baka matulad po tayo kay Haring David ay patuloy nating alagaan sa ating mga buhay. So, ang tawag nga po doon is yung pet sins. Narinig po namin yan doon sa inatinan po naming conference. Nandun din po si Pastor Ernie. Pet sins. So, kung meron kang pet, alaga, hayop man o pusa o aso man o pusa,
So, meron din pong tinatawag na pet sins. Kasalanang inaalagaan. Pero kung aalagaan mo yan, at hahayaan mo lang yan sa iyong buhay, remember, there will be a corrective punishment na ibibigay ang Panginoon as a part ng kanyang pagiging ama sa atin. Para tayo ituwid, para tayo ay turuan. Okay? At ang isa pang halimbawa po natin dito is in 1 Corinthians chapter 10 or 11, na kung saan po makikita ho natin that some of the Corinthians fell asleep sapagkat hindi sila sumunod sa instruction how. Ano po? Paano mag-partake ng Lord's Supper? Ano po ang nangyari? Some fell asleep. Kapag ginagawa natin ng paulit-ulit, at alam nating hindi mabuti at hindi tama, there will be a corrective punishment. Again, mula sa Diyos. Hindi ho natin pwedeng baliwalain yan. Hindi ho natin pwedeng ipagkibit-balikat yan. Kaya kung meron man tayong pinagdadaanan, marahil mga kapatid, hardships ho, it could be God's corrective punishment. Maaaring may ginawa tayong kasalanan na ang nais ng Diyos ay ating i-confess sa Kanya. Ihingi natin ang tawad, pagsisihan natin, kagaya ng ginawa ni Haring David. Nagsisi siya sa kanyang ginawa. Di ba? So ito din po ang nais ng Diyos kung kaya't inaalaw ho niya sa atin na mangyari ang kanyang punishment. In Psalm 89, verse 30, as a cross-reference po, mga kapatid, aking bubabasahin. Psalm 89, verse 30 hanggang verse 32. Ang sabi po dito, if his children forsake my law and do not walk according to my rules, if they violate my statutes and do not keep my commandments, then I will punish their transgression with the rod and their iniquity with stripes. Sino na ho'y naka-experience ditong mapalo ng latigo? Di ba? O di kayo yung yantok na yari sa ano bang kahoy yun? Kamagong? Di ba? Yung ginagamit sa arnis. Na-experience naman nating mahampas. Ano? O kahit yung curtain rod, hanger, sinturon, tsinelas, walis tingting, yung tingting na isa lang, walis tambo, yung hawakan. Di po ba? So, siguro na-experience na po natin yan. But, ano bang kadalasang dahilan kaya tayo nakakaranas ng pagpapalo? Bakit tayo nahampas? Kasi may ginawa tayong mali. Diba? Sumagot ka sa magulang mo. Diba? Sinampal mo yung kapatid mo. Okay? Hindi sumusunod sa utos. Hirap utusan. That is God's discipline. Okay? The same na nangyayari po sa atin. Kung matigas po ang ulo natin, there will be a corrective punishment. Amen? Kaya, huwag tayong magalit sa Panginoon. Kung alam naman natin may ginawa tayo, kaya may nangyayari sa atin. Pinapakita lang ng Diyos na siya ay Diyos ng hustisya. Walang sin. So, kagaya po ng ating pinag-aralan ng Wednesday, sin will not go unpunished. Walang kasalanang, walang parusa. Lahat ng kasalanay may kaukulang parusa. Next, prevention from sin. So, bukod sa pagtutuwid, corrective punishment, prevention from sin. So, ang isa pang purpose ng Diyos
sa kanyang pagtuturo sa atin, didisiplina niya sa atin, is to prevent us from sin. Para iwasan tayong mahulog sa kasalanan. Na-experience nyo ba ito mga kapatid? Yung meron kang halimbawa gustong gawin na alam mong mali, pero talagang ang Diyos yung nagpipreserve. Ano po? Ang Diyos ang gumagawa ng way para hindi ka talaga mahulog doon sa kasalanan yun. Yan po yung grace ng Panginoon sa atin. 'Di ba? Bilang isang anak, meron tayong ama na alam niya kung saan tayo mapapahamak. Alam niya kung saan tayo let's say masaktan. Ano po? So, katulad ng isang ama sa kanyang anak, hindi niya papupuntahin yan sa putikan. 'Di ba? Hindi niya papupuntahin yan sa mga, let's say, sa public na lugar na maraming sasakyan. Hayaan niya maglaro-laro dyan. Dahil alam niya yung panganib ng kalsada. So, ganun din po ang Panginoon sa atin. Okay? So, just like we, parents who seeks our children's protection from anything harmful to them, so God does with us. Ang Diyos ang naglalatag ng bakod sa paligid natin upang tayo protektahan mula sa paggawa ng kasalanan. He is our protector. Kaya pagpapakita ito ng pagiging ama niya sa atin. Ayaw ng Diyos na tayo mahulog sa kasalanan. Remember in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, siya ang nagbibigay sa atin ng way of escape sa lahat ng ating mga pagsubok. 'Di ba? Siya lagi ang nagpo-provide sa atin para makalampas tayo doon sa trial na yon, sa pagsubok na yon. Hindi niya tayo hayaan na katulad ng halimbawa, isang patibong. 'Di ba? Katulad ng patibong na, let's say, isang unggoy ho. So, na may saging ho doon sa loob ng bao, kasi naalala ko po yung kwentong yun or parang trick, So, naglagay ng saging doon sa bao, and then yung unggoy, nakita niya yung saging sa loob, yung kamay, pinasok niya, so nagkasya ho doon sa butas para kunin yung saging. Pero hindi niya mailabas. Okay? So, ang Panginoon always provides us the way of escape. Amen po, mga kapatid? Kaya, sa lahat ng ating pinagdadaanan, meron tayong ama na higit niyang alam. Anak, ito ang daan. Okay? Ito yung way para makalampas ka dyan. Para mapagtagumpayan mo yan. Okay? Nakakatuwa po ang ating Diyos. Kaya pag halimbawa sa buhay po natin, experience natin, why did God allow us to fail in our job application? Halimbawa, nag-apply tayo ng trabaho, hindi tayo natanggap. Bakit? Panginoon. Baka kasi sa pamamagitan ng trabahong iyong ina-applyan, mapalayo ka sa Diyos. Okay? Or else, sabi nga, bakit inalaw ng Diyos na magkaroon ka ng toxic na katrabaho o toxic na boss or toxic na kasama sa bahay? Bakit? Para hindi ka magkasala. Anong kasalanan? Mabulyawan mo. Maubos ang iyong pasensya doon sa taong iyon. Okay? So, ibig sabihin, ano mang pagsubok po ito sa atin, mga kapatid? Laging merong lagi siyang may good side. There's always a good intention behind. Okay? Sa part ho ng Diyos. Kaya ito po yung makikita ho natin. Ang nais ng Diyos ay tayo po'y lumayo sa kasalanan. God wants us to be far off from sin. Sapagkat hindi na tayo nabibilang dito. Tayo nabibilang na sa Kanya. Amen? In 2 Corinthians, ano po ang sabi ni Apostol Pablo? 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Okay. 2 Corinthians 12 verse 7, so to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me,
to keep me from becoming conceited. Anong sabi ni Apostol Pablo? Bakit siya merong thorn in the flesh na ipinahintulot ng Diyos? So as not to become prideful or conceited. Hindi siya maging mataas. Ayaw ng Diyos na maging mapagmataas si Pablo, kaya niya ipinagkaloob yung tinatawag niyang thorn in the flesh. Mga kapatid, kaya sabi ko po kanina, laging may mabuting bahagi sa pagsubok, hindi laging masama. Kaya siya nagmumukhang masama dahil there's something, kumbaga, kulang kung paano natin naiintindihan ang pagtutuwid ng Diyos. Kung sino talaga siya bilang ating Ama. Kaya, mas makikilala natin siya bilang Ama kung tama ang pagtingin natin sa pagsubok. Kung tama ang pagtingin natin sa lahat ng mga trials na ito. Okay? So that is number 2, prevention from sin. And then number 3 is education or instruction for better living and service. Education, para tayo ho ay turuan. So, same in the case of Apostle Paul. He was given with a thorn in the flesh to understand how sufficient the grace of God is. Gaano kasapat ang biyaya ng Diyos sa kanya. Hindi siya magmamayabang dahil alam niya kung sino ang Diyos, kung gaano siya kamapagbiyaya sa kanya. Na hindi siya hayaan ng Diyos na maging talunan sa kanyang paglilingkod. Siya'y magpapatuloy hanggang sa dulo. Di po ba? Sa pamamagitan ng mga bagay na ito, mas makikilala natin ang Panginoon. Mas makikilala natin kung sino siya bilang ating Ama. Ano po? Kaya dito natin mas makikita yung the fatherhood, ng ating Diyos, kung sino ho siya. Okay? Siya ho ang nag-i-instruct sa atin for better living and service. Mas makapamumuhay tayo ng mabuti. Mas makapamumuhay tayo ng karapat-dapat. Mas makakapaglingkod tayo ng karapat-dapat kung tama nating tinatanggap, hinaharap, at nagpapatuloy tayo sa buhay sa kabila ng mga pagsubok. Likewise, God disciplines us to know more of Him as our loving, caring, and gracious Father. Kaya tama po yung sinabi kanina ni Sister Laika sa kanya pong patotoo. Ang pinakamagandang pagpapala ng Diyos sa atin ay kung ano yung pinaka hindi maganda sa ating paningin. At yan ay may katawagang pagsubok. Tinatawag nating pagsubok. Ang pagsubok ay ibinigay ng Panginoon sa atin para mas makilala natin siya. So as our application here sa point po na ito, makikita natin, if we have troubles or hardships right now, manalangin po tayo sa Panginoon. Ipanalangin natin sa Diyos, Lord, ipakita mo sa akin, ito ba ay iyong parusa sa akin? Ito ba ay pag-iiwas mo sa akin sa kasalanan? Or pagtuturo mo sa akin upang mas makilala kita bilang aking Ama? Kaya the best thing to do habang tayo po ay nasa gitna ng mga troubles sa buhay is ask the Lord, not to question the Lord. Hindi natin tanungin ang Diyos, Panginoon, bakit? Ang dami namang may mas masasamang tao kaysa sa akin. Ang dami namang kumbaga mas deserve nila na ma-experience ito kaysa sa akin, bakit ako? Okay? But instead, ask Him kung ito ay kanyang parusa, prevention from sin, or instruction to know Him better. Okay? Para mas makilala natin siyang personal. So these are the purposes, brothers and sisters. Ano po? So there's a corrective punishment, prevention from sin, and education for better living and service. And number 2, sa verse 5 po ng ating passage, makikita po natin, okay, Hebrews chapter 12, verse 5.
Ano pong sabi ng writer? And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? Nakalimutan na baga ninyo ang sinabi ng lumang tipan? So this is a quotation from Proverbs chapter 3, verses 11 and 12. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by Him. For the Lord disciplines the one He loves, and chastises every son whom He receives. So this is from Proverbs 3:11 and verse 12. So number 2 is the perils or the perils. Ano yung mga panganib upang hindi natin makita ang pagtutuwid o pagdidisiplina ng Diyos ng tama. Hindi natin makita ng tama ang ginagawa ng Panginoon sa atin. So first is forgetting God's word. In verse 4 or 5, ang sabi dyan, have you forgotten the exhortation? So mas mahirap po yung nalimutan ho natin ang sinabi ng Biblia kumpara sa yung nalimutan natin yung ginawa natin kanina o kahapon. That's a very serious matter, mga kapatid. Mas mainam pang nalimutan natin yung ginawa natin kanina o kahapon kaysa yung malimutan natin yung nabasa natin. Nalimutan natin yung ating binasang chapter or passage as we read, the Word. Okay? So Jewish believers have forgotten most of the Old Testament, including the Proverbs 3:11 and 12, yung ating pong binasa. And there are two perils. First is forgetting the Word of God. So yun po yung salitang regarding lightly the discipline of the Lord. So iba kung paano nila tingnan ang pagtutuwid ng Diyos. Our exposure to God's Word matters. How long? How often? Okay? How frequent? Our exposure to God's Word matters especially in understanding how He disciplines us. Normally, Christians who do not read and meditate God's Word regularly will fall into this. So meron pong 4 na maaaring kalalagyan ang isang Kristiyanong hindi regular na nagbabasa at nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Number 1, he will become callous. Magiging matigas ang kanyang puso kung paano niya tanggapin ang pagtutuwid sa kanya ng Diyos. Hindi siya magiging submissive sa Diyos. Hindi siya magiging humble. Panginoon, tinatanggap ko kung ano ang inyong pinagkakaloob sa akin. Tulungan niyo po ako. Pero kung hindi tayo regularly reading and meditating the Word, ito pong mangyayari sa atin. We will become callous. Magmamatigas tayo sa Diyos. Magmamatigas tayo sa kanyang pagtutuwid. Diba? Next, number 2, he will complain about the way of correction that God is doing. Magrereklamo siya sa kung paanong paraan ang ginagawa ng Diyos sa kanyang disiplina. Kaya ang mangyayari sa kanya, he may believe that God is doing something not quite right. Kaya siya nagrereklamo kasi tila baga hindi tama ang pagtutuwid na ginagawa sa kanya. Number 3, he will question God's knowledge. Questionin niya ang pagtutuwid na ginagawa sa kanya. Okay? We might suppose that God's way is not the appropriate one. Hindi naman ito yung tama. Ito yung mas tama. Sino bang mas nakakilala sa atin? Siya ay ating ama, tayo ay kanyang anak. Di ba? So, questionin niya ang Diyos sa kanyang pagdidisiplina. Bakit? The question why is ito yung pinakamaling tanong. Ano ho? Pagdating sa pagsubok. Okay? And number 4, he will forfeit the blessing of discipline by being careless for its purpose. How? Pag hindi niya alam at naintindihan ang layunin kung bakit ibinigay ito ng Diyos sa kanya. Okay?
He will forfeit the blessing. There will be a blessing. Okay? There's a blessing sa pagdidisiplina po ng Diyos. At kung tinatanggap po natin yan, He will be glorified and it will be beneficial to us. Okay? That is the glory of God and for our benefit. Pero pag hindi tama ang pagtingin natin sa pagtutuwid ng Diyos, ni isahod sa dalawang yon, wala hong mangyayari. Wala alinman sa maluluwalhati ang Diyos o magiging pakinabang sa iyo ang mangyayari kung hindi tama ang pagtingin natin sa pagtutuwid ng ating Ama. Kaya, seryoso ho na sinasabi ng banal na kasulatan, huwag nating kalimutan ang salita ng Panginoon. Always. Huwag nating hayaang mawalay sa ating mga labi ang salita ng ating Panginoon. Kung paanong ipinapaalala ng Diyos kay Josue, kung paano pong ipinapaalala ng Diyos kay Haring David, sa halos lahat ng tauhan, sa lumang tipan, makikita po natin, lagi mong pagbulay-bulayan ang aking mga salita. And letter B, so aside of forgetting the Word of God, is fainting from God's discipline. So, that is the word be weary. Okay? First, do not regard lightly the discipline of the Lord. Next, nor be weary when you reprove. Okay? When reproved by Him. So, ano po yung ibig sabihin ng fainting or be weary? Another peril that hinders our spiritual maturity is being despondent or unresponsive to what is doing or why. Wala tayong aksyong ginagawa. Idle. Na-experience lang natin pero hindi tayo nag-respond. So that is what we call fainting from the discipline of God. You're immobile. Okay? They just give up and collapse. Kailangan may gawin. Dahil kung wala tayong gagawin, may mangyayari. Okay? Kung meron tayong gagawin, may mangyayari. Kung wala tayong gagawin, may mangyayari din. Ano po sabi ng Psalm 42:11? So ito po yung ating talata dyan. Ano po sabi dito? Why are you cast down, O my soul? Why are you cast down, O my soul? Why are you weary, O my soul? And why are you in turmoil within me? So this psalm began with, as the deer. Diba? As the deer pants for the water brooks, so my soul longs for God. So the latter part of that psalm, ito po ang sabi, why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God. That's why discipline will lead us to praise. Ang pagtutuwid ng Diyos ang magtuturo sa atin para sa pagpupuri. Hindi ang purpose ng disiplina ay tayo ay magtanong sa Diyos o magalit sa Diyos o tayo maging blasphemous against sa Diyos dahil sa komplikasyon ng mga pagsubok na ito. Remember Job? Di ba? Remember Job. Kung nararamdaman natin na hindi lang isa o dalawa, tatlong problema natin, tingnan ho natin ang buhay ni Job. Basahin po natin ang aklat ng Job. But at the end, he repented in dust and ashes. Sapagkat bilang tao, dumating din sa point na nagtanong siya sa Panginoon. Pero sinansala siya ng Diyos. Sino ka? Di ba? Sino ka para tanungin ako? Sino ba ang nagtakda ng hangganan ng lupa at ng tubig?
para ako'y tanungin mo sa iyong mga pagsubok. Kaya mga kapatid, makikita ho natin, kinakailangang meron pong response. Magmumula po sa atin sa pagdidisiplina ho na ginagawa sa atin ng Diyos. First, nakita po natin the purpose. Kaya niya ipinapahintulot na ibigay sa atin ang mga pagsubok na ito. Pangalawa, ano ang ating itutugon sa pagdidisiplinang ito ng Panginoon? Tayo ba'y magiging forgetful sa Kanya or fainting sa Kanya? But either of these two, lalo tayong mapapariwara sa buhay, pananampalataya. So as our application again in the second, is our second heading, if we respond either of these two for God's discipline, we miss the very purpose of it. The glory of God and your benefit as well. Kung mali ang ating pagtingin sa pagdisiplina ng Diyos, may mangyayari. At ang mangyayari ho, we missed to glory or to glorify God. At tayo ho ay maging blessed. Sa pamamagitan po ng pagsubok na ito. Amen, mga kapatid? Amen. So, these are the first two. So, the first is the purposes. Number 2 is the perils of God's discipline. So, next Sunday po, by God's grace, tutuloy po natin the proofs, verses 6 to 8, and the products, verses 9 to 11, of God's discipline. Being our Father, bilang ating Ama na nasa langit. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong salita. Salamat po sa inyong pong pagtutuwid. Ikaw po ang aming Ama na nakakaalam ng pinakamainam, pinakamabuti para po sa bawat isa. Kaya sa amin pong mga tinatanggap na mga pagtutuwid ninyo, mahirap man ito sa aming bahagi, subalit ipinagpapasalamat din po namin, O Diyos, na ito po'y biyaya po ninyo sa amin upang mas makilala ka namin at mas lumago kami sa aming buhay pananampalataya. Salamat po sa lahat ng ito. Purihin po kayo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon.